Inaasahan pong magpapatuloy pa rin ang pagpasok po ng mga investment sa Pilipinas mula po sa Estados Unidos. Sino man po ang mananalong bagong Pangulo sa 2024 US elections ayon sa Center for Strategic and International Studies. Ayon kay Southeast Asia Program Senior Fellow at Director Gregory Pauling, bagamat nakadepende ang Republican at Democratic parties sa more protectionist policies, patuloy pa rin ang pagbuhos ng pribadong US companies ng pera sa Southeast Asia, kasama rito ang Pilipinas. Anya, pagdating po sa pagsusulong ng mga alyansa at pagtitiyak ng Pilipinas ay parte o bahagi po ng Indo-Pacific Economic Framework at mas marami pang investment, mas mainaman niya na si Vice President Kamala Harris. Sa panig naman nitong si Trump, hindi ito masyadong listo sa pakipag-alyansa, subalit pagdating sa pagbuo ng bilateral relationship, posibleng may tsansa dito ang Pilipinas. Samantala, sinabi naman ng Center for Strategic and International Studies na mahalagang maipagpatuloy pa rin itong person-to-person exchanges at investment roadshow para mapalawig pa ng Pilipinas sa US investment opportunities pagkatapos po ng US elections. Inirekomenda rin nito ang pagpapahusay pa ng ease of doing business at mas maraming economic reform para makaengganyo ng mas marami pang mga investments at mga investors.